people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa inyong lahat. At happy September sa atin lahat. Sa buwan na nga ng September. Ay naku, nakakaloka ang bilis ng araw. Parang kailan lang iniisip ko, ano kaya gagawin ko sa birthday ko? Ngayon naman ay papasok na tayo dito sa buwan ng mga So, September, October, November, ayan. So, ibig sabihin yan, malapit na ang Pasko. So, ilang tulog na lang, magpapasko na. Charot. Ay, nako, nakakaloka. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year ngayon, ayan. Papunta na naman tayo sa panibagong Christmas. So, yan. Kaya, ay nako, mag-ipon-ipon na kayo para sa inyong mga inaanak, pang-aginaldo, di ba? So, yon. So, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil ang dami kong hinandang mga chika na talaga naman maloloka kayo ng bonggang-bongga. So, simulan na natin ang ating chika. So, para sa unang chika, Mr. International Thailand 2024. Mama Sam, anong masasabi mo sa winner? Ang masasabi ko sa winner ay guwapo. So, yan. So, purong Thai. Ganun siya. 100% na talagang Thai. Walang halong, banyagang dugo. So, ako kagabi, nagpunta ako dyan sa Mr. International Thailand. Grabe. First time ko nanood talaga ng male pageant. Naloka ako. Naloka ako ng bonggang-bongga. Ang saya nung momento noong swimwear round. So, yun talaga. Yung una, medyo na-bored ako kasi ang daming pa-eksena, ang daming pa-special award. Nakakaloka. Pa-special award ng mga group by group. So, medyo na-boring ako doon. Pero yung part na ng swimsuit round, grabe. Ang saya-saya. Ang saya-saya dahil mga naka-underwear lang yung mga lalaki. Tapos sumasayaw sila. So, yun. At in fairness sa personal, grabe, ang gagwapo nila. Sobrang gwapo talaga nila. Alam mo yon, yung nagulat nga ako kasi hindi ko ina-expect. Pag tinignan mo sila doon sa sa camera, sa monitor, hindi sila ganun kagwapo, pero sa person, grabe. Talaga namang masasabi ko, ay winner, parang gusto ko magpagahasa sa kanila lahat. Charot! So yun, so ang tatangkad, ang gaganda ng katawan, at grabe, ang sexy nila. So, yan. Kaya, good luck dito sa bagong winner. Ang gusto ko sanang manalo yung first runner-up. Sa totoo lang, pag nakita mo siya sa personal, grabe, ang tangkad, ang ganda ng katawan. Kaya lang, ayun nga. So, ang talagang kinukuha nila yung, yung lalaking-lalaki talaga. Charot. But in fairness, ang gwapo nung nanalo. Kaya, good luck sa Thailand. So, sa December, magkakaroon ng Miss International yung international na talaga. So, abangan ko yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pagkatalo ni Kachi Douglas sa Miss Nigeria sa pangalawang pagkakataon? Ay nako, hihintay niya pa ba yung pangatlo? Charot. Ako para sa akin, siguro hindi talaga para sa kanya yung universe. So, yon. Kasi parang ikalawang attempt niya, talo na naman siya. Kumbaga, parang medyo broken-hearted talaga ang feeling niyan. Dati siyang top 5 finalist sa Miss World. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan siyang manalo dito sa sa Miss Nigeria. Ganun ba talaga katindi? Or hindi ba siya gusto ng organization na ipadala sa Miss Universe? Or meron ba siyang nakaaway na part ng organization kaya hindi siya pinapanalo? Kasi napaka-imposible. Sa Miss World, ang ganda ng performance niya, ang ganda ng narating niya. Plus, ang galing din neto kumuda. Pagkatapos, pagdating dito sa sa Miss Nigeria, sa pangalawang pagkakataon, hindi pa rin siya manalo-nalo. Nakakaloka. Hindi ko alam kung ano yung istorya behind kung bakit
hindi siya pinapanalo. Pero siguro wag niya nang itry sa ikatlong pagkakataon. Tanggapin niya na hindi para sa kanya yung universe. Total, malayo naman yung narating niya sa Miss World is enough. But, kung susubukan niya at talagang, alam mo yon, ipupush niya yung sarili niya, tignan natin kung aariba ba siya, di ba? But for now, I think, tama na muna para sa akin ha. And siguro try niya sa ibang pageant. Ganon! Nakakaloka. Ay nako, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Mas maganda pa naman sana siya ngayon, no? At para sa sumunod na chika, another beauty queen, Pinay Beauty, na magta-try na naman para sa isang national pageant sa Miss New Zealand Universe. Ito talaga, medyo naloka tayo dito dahil si Victoria Velasquez Vincent go na para sa Miss Universe New Zealand. Anong masasabi ko dyan? Bongga. Actually, alam ko naman na magjo-join siya eh. Pero, syempre, hindi naman natin pwedeng i-chika kasi wala pa naman confirmation. At saka, ang feeling ko, sa susunod na taon pa siya isasalang kasi nga, di ba si Frankie Rosell ang in-appoint. Kaya lang, ayun nga na nagkaroon ng problema dito kay Frankie Rosell, hindi na siya lalaban ng Miss Universe. So, ngayon, nagkaroon yung bagong organization na competition. So, nakakatuwa kasi syempre, andyan si Miss Victoria Velasquez Vincent. Ako para sa akin, syempre, exciting to dahil finally, parang feeling ko matutupad na yung dream niya. Di ba? Dream come true. Kasi syempre, ang hangad niya ay maipadala sa Miss Universe as long as possible, sana sa Philippines. Kaya lang, hindi naman siya manalo-nalo doon dahil sa sobrang higpit din ng labanan. Alam nyo kasi ako guys, sa totoo lang, kahit anong galing ng kandidata, kung hindi ka talaga gusto ng organization, walang mangyayari dyan. Hindi ko naman sa sinasabing ayaw. Pero kasi iba eh. Iba kasi yung organization sa atin. Parang ganito kay Nigeria, di ba? So, 2 attempt. So, hindi mo alam kung ano ang nagiging problema. Bakit hindi na nanalo? Binibigay naman nila yung best nila. So, hindi naman po pwede sabihin na, sige, try nyo pa sa susunod na taon. Malay ninyo, di ba? Si Pauline Amilex nga, try nga ng 3 beses eh. Hindi pa rin naging Miss Universe Philippines. Ang gusto kasi ng organization, ipadala sila sa ibang pageant para, alam mo yon, mas strong yung laban nila. Kaya lang sila kasi straightforward na ang gusto nila ay universe. Ngayon, hindi naman sumasang-ayon yung organization dahil meron silang nakikita na iba para sa Miss Universe. Ngayon, yung pagpunta niya dito sa Miss Universe New Zealand, I think eto na. This is it na. Parang feeling ko lahat ng pagod, hirap na naranasan niya sa laban niya sa Miss Universe Philippines ngayon, makakarating na siya ng Miss Universe ng bonggang-bongga. My God, magugulat ako kapag hindi nila pinanalo to si Victoria Velasquez Vincent. So, yon. So, good luck kay Victoria. I think mas malakas yung laban niya dito sa Miss Universe New Zealand na talagang kumbaga parang nasa 95% siya makakakuha ng corona. Diba? So yun, good luck. Ay nako, nakakaloka. Excited ako dyan. Pero ito, para sa sumunod natin, chika. Pambato ng Thailand sa Miss Charm. After umayaw at nag-withdraw dito, inappoint na siya ng Miss Intercontinental ng Thailand. Ay, bongga yan. Ako para sa akin good decision na hindi na siya maghintay dito sa Miss Charm kasi wala naman nangyayari. Charot. So tama lang na i-appoint siya sa ibang pageant na alam mo yon na magkakaroon ng kasiguraduhan na pageant talaga. Kasi sabihin na natin, sige, ang Miss Charm tuloy. Pero sa susunod na taon pa, hindi din naman natin sigurado kung matutuloy ba siya ng January, matutuloy ba siya ng February, baka umurong pa yan ng umurong. So tama yung ginawa ng organization ng Thailand na ipadala siya sa Miss Intercontinental. Ngayon, ang tanong dito, malakas ba ang laban nila for the back-to-back? I think so. So, yon, nakakaloka. So, tumbling ako dyan kasi parang feeling ko mas malakas ang laban nila for the back-to-back win. At ayun nga, so, syempre, na-excite tayo dahil alam mo yon, matinding labanan. Ang ganda-ganda pa naman nito ni Miss Intercontinental Thailand.
at tama lang na ilagay nila dyan. So, tingnan natin kung makukuha nila yung back-to-back. Malakas sila para sa back-to-back kasi ang ganda ng pambato nila at parang feeling ko aariba ng bonggang-bongga sa Miss Intercontinental. So, yun yung abangan natin. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, possible ba tingin mo magtapat sa Universe si Chelsea Manalo, Christina Chok, and Victoria Velasquez Vincent? At tingin mo, Mama Sam, sino ang aangat sa kanila? Kung sakali, syempre gusto ko as long as possible silang tatlo. Kasi syempre, si Chelsea from the Philippines, si ano naman, may dugong Pilipina, at ganun din si Christina Chok, si Victoria Velasquez Vincent. So, syempre, bilang suporta natin, mas gusto natin na silang tatlo makita natin na pumasok sa finalist ng Miss Universe at walang maiwanan, di ba? Dito, mapapatunayan na nila sa mga sarili nila, especially kay Victoria Velasquez Vincent at saka kay Christina Chok, na dapat talaga umariba sila sa competition na to para patunay talaga na kung ano ba ang naghihintay sa kanila sa Miss Universe, di ba? Ako tatanungin mo, sige, tingnan natin kung makakarating ba si Victoria Velasquez hanggang sa dulo ng competition, si Christina Chok, or kakabugin ba nila itong si Chelsea Manalo, or kakabugin sila ni Chelsea Manalo. Pero kasi lagi natin tandaan, iba kasi yung sash factor ng Philippines. Kaya kahit malakas pa ang Victoria Velasquez Vincent o malakas din si Christina Chok, medyo angat pa rin talaga sa kanila si Miss Philippines. Kasi, syempre, host, kumbaga, yung Philippines kasi established tayo pagdating sa pageant ay yung mga New Zealand, Great Britain, hindi naman ganun katabog. But, tulad nga ng sinabi ko, magandang opportunity to para kay Christina Chok at saka kay Victoria Velasquez Vincent na maidala nila ang sarili nila sa dulo ng competition. Kasi kung ano yung ilalatag nila dyan, ganun din naman yung ilalatag nila kung sakasakaling sila ang ire-represent ng Philippines sa Miss Universe. Di ba? So, yun din yung mararating nila. Kaya lang, syempre, yung sash factor na tinatawag, ayun talaga. So, ang tanong, sino ang may El Tukuyo sa kanila pagdating sa Miss Universe? So, sana na mawala, no? So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.